Usapan natin. Oy, oy, oy. Eto mga ka-GPnatics etong si Kiko Barsaga, inatake na naman ng Batistang Kamangmangan. Umi-epal na naman mga kababayan matapos po na mawala ng ilang mga buwan at hindi magparamdam itong si Kiko Barsaga. Nang-uurat na naman ngayon sa gobyerno mga kababayan. Pero hindi po yan pinalagpas nitong si Attorney Jesus Palsis. Bakit? Ano ba nangyari dyan mga kababayan? Ito kasing si Kiko, mayroong pahayag mga ka-GPnatics. Hinggil po ito dun sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa merkado. Dahil pinapalabas nito na mga kababayan, kung si Duterte lang daw ang nakaupo. Ito, sabi niya ganon. Yan, sabi niya, noong COVID-19, isang linggo pa lang may plano na si Duterte. Ngayong oil crisis, isang buwan na nakatutok pa rin sila sa impeachment. Sabi ni Congressman Kiko, mga kababayan, oy! Sabi ni Attorney Jesus Palsis, hindi totoo yan. Sabi niya ganon, mga ka-GPnatics, nung ikaw, nung panahon ng COVID, Nepo baby ka pa rin. Sabi ni Jesus Palsis. Hindi mo alam yung nangyayari sa politika. Lumalabas nga, lagi ka pang paepal eh. Lagi ka nagpo-post ng pera. 'Di ba? Nung panahon na yung tatay mo ay nakaupo pa sa kongreso. Na parang wala kang pakialam sa mundo. Sabi niya ganon, mga kababayan. Tapos sasabihin mo, isang linggo pa lang, meron ng plano si Digong Duterte. Yan ay kasinungalingan, sabi ni Jesus Palsis, mga ka-GPnatics. Oo nga naman, hinanap ko. At may nakita ko dito na kung saan po, pinapatunayan lamang na itong si Kiko Barsaga ay wala ring alam. No? Manang-mana sa mga DDS. Ito, sabi dito mga ka-GPnatics, PH again sinks to bottom of pandemic resilience rankings. Ano ibig sabihin yan, mga ka-GPnatics? The Philippines once again ranked the worst in COVID-19 resilience, landing last among 53 countries being evaluated by the media and data company Bloomberg for their pandemic response. Ibig sabihin, kulelat, 53. Landing last among 53 countries, mga kababayan, kulelat. Tapos sasabihin, si Duterte, meron daw agad, meron daw agad plano 1 week pa lang. Kaya pala nagkandaleche-leche tayo. Kaya pala, mga kababayan, sinamantala nila yung pagnanakaw, yung parmali. Diba? Sabi pa rito, with a score of 48.3, the Philippines clinched the bottom slot for the third time the last 5 months according to the Bloomberg's COVID-19 resilience ranking for January. Difficulties administering vaccines in remote areas continue to be a vulnerability as the country sees an Omicron surge worse than other Southeast Asian countries like Malaysia, Indonesia, Thailand. Kulelat. The country was in the 50th place in December with a score of 52. Mga ka-GPnatics. Basta Duterte talaga, no? Fake news. Basta Duterte talaga, mga kababayan, may pagtanggol lang ang Duterte. Kahit hindi alam, kahit mali-mali, sige lang, banat, atake. Isa rin ata itong si Kiko Barsaga na gustong maging lineup ni Sara Duterte sa 2028 Diba? Pinapakita lang talaga nila na mangmang. Pinapakita lang talaga nila, mga ka-GPnatics, ang kabubuhan ng mga DDS.
Kasi hindi na sila marunong mag-research. Siguro, GP, alam mo, sabi mo bobo, sabi mo sarado ang mga utak. Ibig sabihin lang yan, they don't need to research. Okay? Bunganga lang ang kailangan nila kasi marami silang nauuto. Tama naman. Mga kababayan, hindi nila kailangan magpakita ng resibo. Ang kailangan lang nilang ipakita, mag-post lang sila at sigurado kakagatin na ng kapwa nila mga DDS. Sabi ni Don Pulubi, basta Duterte may sayad. Hindi nakakatuwa yung mga ganito. Kasi si Duterte nga, kung sinasabi mo, mga kababayan, dun sa oil crisis, wag na lang tayong lumayo. 'Di ba? Kasi sinasabi niya kasi COVID eh. Ngayon, wag tayong lumayo, oil crisis na lang. Anong sinabi ni Digong at that time, mga kababayan? Kahit pagbali-balik ta rin natin, kahit nga magpalit kayo ng bagong presidente, wala tayong magagawa. Kasi, sabi nga niya, yung peso natin, wala na ring silbi. Naiipit tayo. Kaya ang lahat ng pagtaas na yan, wala tayong magagawa. Kahit pitpitin nyo ang itlog ko, wala tayong magagawa. Ganyan si Duterte. Mas mataas nga ang presyo ng gasolina kay Duterte at lahat mataas. Well, ngayon, Naomi, dito naman disagree ako. Kasi yung kay Duterte, inabot ng gasolina 98. 98 ang pinakamataas. Pero ngayon, ang gasolina natin, umaabot na, next week, magwa 170 na ang per liter. So, mas mataas sa atin ngayon. Pero mga ka-GPnatics, alam nyo, hindi rin naman mahirap talaga pag-usapan yung ganyang bagay eh. Hindi sa pinagtatanggol natin si Presidente Bongbong Marcos, pero mga ka-GPnatics, hindi natin kasi alam, hindi tayo expert pagdating sa mga ganyan. Pero ang gusto ko lang dito, meron silang pamamaraan na ginagawa. 'Di ba? Ang Kongreso. Meron silang mga batas, mga bill na isinasayos kahit na sila po ay nagkakandak pa rin ng proceedings ng investigasyon ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi sila natatapos doon. Mga kababayan, hindi nila sinasabi na wala na kaming magagawa. Hindi nila sinasabi na ano na to hanggang dito na lang tayo. Wala na tayong pag-asa, something like that. 'Di ba? Ang maganda dito sa gobyerno na to, they are doing everything, mga kababayan, para makatulong sa mga tao. 'Di ba? Yung sa excise tax. Malaking bagay 'yun. Tapos yung ngayon, yung nabalitaan natin, mga ka-GPnatics, 'di ba? Pwede nang dumaan yung flagship ng Pilipinas sa Strait of Hormuz ba 'yon? Hindi ko matandaan masyado. So isang paraan din 'yun, mga ka-GPnatics, na ngayon ay kinikredit na gustong kunin yung credit ng mga DDS. Parang kanina nagtatalo kami ng asawa ko sa pagkawalang pakialam ni Duterte nakaraan sa fuel. Di ba? Mamedita Tinaya, may video niyan eh. Siya mismo ang umamin na wala na talaga siya magagawa kahit anong gawin. Tapos dinagdagan pa nila yan. Sa kanila rin ata yung oil deregulation law, yung train law. Di ba? Sa kanila din ang galing yan. Kaya lahat apektado tayo. Sabi ni Naomi, pero COVID yun, hindi lang isang issue noon. Pero mataas din ang gasolina o langis. Tama. Magkaibang issue yan. Pero nakaranas din naman tayo, mga ka-GPnatics, di ba? Nung nagigera ang Russia, tapos Ukraine, tumaas din ang langis. Pero hindi masyadong gano'ng kataas katulad ngayon. Strait of Hormuz. Thank you, Naomi Shin. Thank you, Lloyd. Loveless, live po ito. Dahil sa hoarding at gera, kaya mataas ang oil price, sabi niya Don Pulube. Kaya nga, mga kababayan, di ba? Pero hindi po ibig sabihin nun, kumbaga ang gusto lang natin ipakita dito,
na ang lahat ng mga sinasabi ng mga DDS ay wala po talagang katotohanan. Ito ay pawang paninira lang at pawang pangahype lang sa mga Duterte. Pero sa bibig na rin naman ng mga Duterte nang gagaling yung pandibang sa kanila na wala silang magagawa, mga kababayan, sa pagtaas ng presyo ng langis. Diba? Alam ko mayroon ako nitong video na to eh. Balikan ko lang. Hindi ko pala na-save. Kasi pag ganito, may nakakalimutan ako. Minsan, pag mahina yung net, nilalagay ko na lang sa sa Facebook page ko. Pero ngayon mukhang hindi na-save mga ka-GPnatics. Kasi bagal kanina eh. Pero pinahayag naman yan talaga, di ba? Nakita nyo at narinig nyo yan kung paano sinabi ni Digong Duterte na wala siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis.